Let us read our foundational verse sa ating pong pag-aaral, pakikinig ng Word of God in Luke chapter 17, verse 20 to 21. Luke 17, verse 20 to 21. One day, the Pharisees asked Jesus, "When will the kingdom of God come?" Jesus replied, "The kingdom of God can be detected by visible signs." Ibig sabihin, hindi nakikita ng mata. Wala ito sa physical realm. Nandiyan kayo? Hindi ito yung yari sa bato, gawa ng kamay ng tao. Neither shall they say, "Lo here," or "Lo there." Hindi sabihin ng mga tao na, nandyan siya, nandito siya. For behold, the kingdom of God is within you. Sabi mo sa katabi mo, the kingdom of God is within you. Sinabi ko na po ito, ulitin ko. Maraming Kristiyano, ang parang naghihintay na lang na sila ay pumunta ng langit. At habang naghihintay sila sa langit, nagtiti sila dito sa lupa. No? Ang konsepto ng maraming Kristiyano, isang araw, makakaroon din ako ng magandang bahay sa langit. Isang araw, mararanasan ko rin ang maginhawang buhay doon sa langit. But ang katotohanan, hindi ka naging Kristiyano para lang dalhin ka agad ng Diyos sa langit. Kasi kung ikaw ay para lamang dalhin agad ng Diyos sa langit, nung sanang binautismuhan ka sa tubig, nilubog ka at hindi ka na sana iniahon. Diba? Pero bakit buhay ka pa ngayon? So many Christians wait for heaven to come after death, but Jesus came to bring the kingdom of heaven on earth. And it is in our lives. Now, pag-usapan po natin ngayon at magkakaroon tayo ng new series. Pag-usapan po natin ito na 1 buwan hanggang 2 buwan. Depende sa leading ng Panginoon. We're going to talk about kingdom culture. Sabay-sabay natin sabihin kingdom culture. At ang unang topic natin, we carry the kingdom within us. So JTG Manila, we carry the kingdom within us. Sige, palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Again, welcome po sa lahat ng mga nanonood, maging sa mga first time ho nating kasama. Welcome sa ating Ate Carmela, na ating mahal na mahal. Maraming mga nagmamahal sa ating Carmela. Welcome po sa bawat isang narito. Balikan uli natin ang Luke chapter 17, verse 20 to 21. Now, this is more of a teaching. Kaya po please, makinig ho tayo at unawain. Amen ba? Kasi ang purpose po nitong series na ito ay baguhin yung paraan ng ating pag-iisip, ng ating puso't espiritu upang tayo ay mamuhay ayon sa kaharian ng Diyos na ibinigay niya para sa atin. Balikan natin na Luke 17 verse 20 to 21. Nandun na po tayo sa verse 21. Neither shall they say, "Lo here," or "Lo there." Ini sabihin ng lahat, nandun siya, nandito siya. Behold, the kingdom of God is within you. Sabi sa katabi mo, the kingdom of God is within you. Now, para lalo natin ito maunawaan, ano nga ba ang ibig sabihin ng kingdom of God? What is the kingdom of God? A kingdom is a territory. Una, ang kingdom ay isang teritoryo which a king reigns. Kapag isang hari ang namamahala, nagdo-dominate, naghahari, yun na isang kaharian. Pag sinabi namang the kingdom of God is wherever God reigns. So dapat maunawaan na agad natin. That's why the kingdom of God is within you because ikaw yung pinaghaharian ng Diyos. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw pinaghaharian ng Diyos. So the kingdom of God is wherever God reigns. Now why kingdom culture matters? Bakit kingdom culture ang pag-uusapan natin? Kasi I believe for many years, we've been talking about kingdom of God here in this church. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, at sa series na ito, ay hindi lang natin maunawaan ng kingdom ng Diyos, kundi maging kultura natin. Okay? Sabi mo sa atin mo, maging kultura. Iba kasi yung alam mo lang siya, doon sa kultura mo na siya. Okay? Nandiyan ba kayo? Hindi po natin gagawin dito yung kingdom culture ay magiging sistema ng church. No. Kundi ang purpose nitong series ito, sa magitan ng salita ng Diyos, and I pray and I declare, hindi mo lang ito marinig, kundi tanggapin ng iyong puso at maging buhay ng bawat isa sa atin. Amen ba?
More than a system. Sabi sa atin mo, more than systems. Higit pa sa sistema, napakahalaga ng kultura. Why? Systems are what we do. Culture is who we are. Okay? Pag sinabing sistema, yun yung ginagawa natin. We have a RDP or Real Discipleship Process, which is our system of how to make disciples. Pero kapag ito'y naging kultura, kahit walang RDP, ginagawa natin ang mag-disciple. Nandiyan kayo? Sabi nga ni Peter Drucker, isang magaling na writer, sabi niya, culture is a strategy for breakfast. Kinakain ng kultura ang strategy na parang isa lamang almusal. Kasi totoo lang, kahit magandang sistema, may mga batas, may mga rules, pero kung ang kultura ay nananaig, babaliwalain ito yung sistema. Parang hambaga sa Pilipinas, siguro napakaganda na rin ang ating tinatawag na rules system pagdating sa traffic. Pero dahil may kultura tayo sa Pilipinas, na kahit anong sistema, kahit anong gawing, maglagay pa yan ng tinatawag na yung puro camera na lang, NCAP. Kapag ang kultura hindi na bago, wala rin. Tama? So kahit anong sistema, parang baga sa isang church, kahit may sistema tayo na tayo ay magdi-disciple, we know how to do this, we have real Christ, real church, real disciples, kung hindi magiging kultura ang pagdidisipulo, wala yung sistemang yun. That's why sabi ko, Lord, I'm praying, baguhin mo po kaming lahat kasi there is something inside the church na nakikita ko pumapasok ng isang kulturang hindi yun yung kingdom culture ni Lord. So we are not just building programs here. In this series, we are cultivating a spirit-led culture that will shape generations and shake nations. Okay? Ang gusto natin dito, maisapuso, maunawaan, malakaran, maging kultura. So we're building a kingdom culture in our hearts. The kingdom of God. Sabi sa kanila mo, we are building a kingdom culture in our hearts. Which is hindi po kaharian ni Pastor Glenn. Hindi po kaharian ng sino mang relihiyon. Nandiyan kayo? Ito yung kaharian ng Diyos na dapat ay naghahari sa atin. Okay, mamaya pag-usapan natin, ano yung epekto kapag nandoon ka sa kaharian ng Diyos at ito'y nagiging kultura mo na. Okay? Ako po excited sa series nito kasi I believe, pag naunawaan natin ito at maging mga pastor na magpipreach nito at maapektuhan kung paano tayo kumikilos, nag-iisip, gumagawa, nandiyan kayo namumuhay, ayon sa kaharian ng Diyos, ay very powerful ang church. Amen ba? Ito sabi ng Bible, Luke chapter 12, verse 32. Can we read it all together? Sabay-sabay po nating babasahin. Luke 12, verse 32. Anong sabi diyan? Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure, ano sabi diyan? To give you the kingdom. Sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong matakot, mga munting mga anak, o munting mga tupa. For it is your Father's good pleasure. Ito'y kagalakan ng Ama. Masaya siya. Na anong kagalakan niya? Na ipagkaloob sa inyo ang kanyang kaharian. So hindi tinatago ng Diyos. Hindi niya ito ay kinukubli. Hindi niya para lang sa kalangitan yon, kundi ibinibigay ito sa ating lahat. So the kingdom of God is not just a destination. Hindi po ito pupunta ka ng langit at doon mo lang mararanasan ng langit ang kaharian ng Diyos. Naintindihan nyo? O pating kayo lahat ulit sa akin. Hindi mo kailangang mamatay muna bago mo maranasan ang kaharian ng Diyos na nangunguna, nagbe-bless, nag-guide sa'yo. Hello? Dito pa lang sa lupa, kaya nga panalangin ng ating Panginoong Yesus, Thy will be done here on earth as it is in heaven. Thy kingdom come. Thy will be done here on earth. Amen. Gaya ng nasa langit, mangyari dito sa lupa. Pero kailangan, hindi lang natin ito alam, kundi inuulit ko,
maging kultura. Amen? Gusto ni Lord, ano sabi diyan? It is our Father pleasure to give you His kingdom. Ang sabi ng Matthew chapter 25 verse 34. Are you still with me, church? Matthew 25 verse 34. Then the king will say those on his right. Sasabihin ng hari sa huling panahon. Ito po'y sinasabi ng Panginoong Hesus yung mga mangyayari sa huling panahon. Come, you who are blessed by my Father. Sabi sa katabi mo, pinagpala ka. Wow, why? Take your inheritance. Tanggapin mo ang iyong mana. Ano yung mana? The kingdom. So may mana pala tayo na gustong ibigay ng Diyos at ang manang iyon ay ang kanyang kaharian. Ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, kapatid, sige, siguhin mo ng malakas, sabi mo, may mana ka sa Diyos. At ang mana mo sa Kanya ay ang Kanyang kaharian. Kaya hindi ka dapat manatiling nangihina. Hindi ka dapat nananatiling mahirap. Hindi ka dapat nananatiling lugmok. Hello? Sapagkat may kahariang gustong-gusto ng Diyos ibigay sa'yo. Kailan yon? Kailan ibinigay ng Diyos? Sabi doon, prepared for you, inihanda na ng Diyos yung manang iyon na para sa atin since the creation of the world. Imagine ha, wala ka pa sa mundo, nilalang pa lang ang buong sanlibutan, ng buong universe, nang inilalang, nasa isip na ng Diyos, ang ibibigay niya sa atin ay ang kanyang kaharian. Naintindihan niyo ba yun? Oh, hallelujah. Please understand, mga kapatid. Alam niyo ba, mas excited pa ang Ama na maunawaan mo ito. Hello? Kaya lang, gusto tayong dayain ng relihiyon. Gusto tayong dayain ng sistema ng mundo. Hello? Na para bagang ang dating, kailangan ka munang yumaman, kailangan ka munang maging tanyag bago mo maranasan yung tunay na kagalakan ng isang Kristiyano. Parang wala akong kausap ngayon ha. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, I pray. Sige, sabi mo, I pray. Magkaroon ka ng aha moment ngayon. Magkaroon ka ng revelation ngayon kay Lord. Okay, pag-usapan natin ng ilang linggo ito. Kaya napakaganda mabuksan ang ating isipan. Bakit? Pag nabuksan ng iyong isipan, naunawaan mo ito, malalakaran mo ito, maisa sa pamuhay mo. And I will tell you, it will change your life. Amen? Aalisin ka nito sa pagiging religious. Kailan inihanda yung kaharian? Bago pa nilalang ang sanlibutan. So balikan natin yung unang simula ng nilalang ng Diyos, ang tao. Ano bang sinabi ng Diyos sa tao? Okay? Genesis chapter 1, verse 26. This is the verse kung saan sinabi ng Diyos, now let us make man, lalangin natin ng tao, ayon sa ating imahe. According to our image. After our likeness. And then God said, let them have. So nagdeklara ang Diyos, itong ating lalalangin na tao na mula sa ating wangis, katulad natin. They will have, and let them have dominion. They will reign. Sa simula pa lang nang nilalang na ng Diyos ang tao, sinabi na ng Diyos sa tao, mamamahala ka. Ikaw ay magdodominate. Ikaw ay mag-reign. Hello? So, mana natin yan. Ninakaw lang ni Satanas. Hello? At tumakbo ang sistema. Kaya nga napakahalaga ng kultura, hindi sistema eh. Nangyari yung sistema ng reliyon, nangyari ang sistema ng tao, nabulag tayo sa inihanda na ng Diyos para sa atin. Sabi sa katabi mo, ay grabe. Hallelujah. Kaya katotohanan mga kapatid, kapag naunawaan mo ito, totoo, mayaman ka kay Lord. Hello? Amen ba? They will reign over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Revelation chapter 5 verse 10. Sinumula sa Genesis, yung dulong-dulo naman ng Bible, Revelation chapter 5 verse 10. You have made them to be a kingdom
and priests to serve our God. And, ano sabi diyan? They will reign on the earth. So, babalik at babalik pa rin tayo. Nandiyan kayo, doon sa unang diniklara ng Diyos para sa tao. Please understand, hindi po ako nagtuturo ng hindi biblical dito. Maintindihan natin. Nang sinabi ng Diyos na nilalang niya na ang tao, diniklara niya, you will dominate, you will reign. Nakasala ang tao, pero sa ending ng kwento ng kasaysayan ng tao, sasabihin pa rin ng Diyos, you have made them to become a kingdom and priests to serve God, and they will reign on earth. We are waiting heaven to escape happening here on earth, while our God wants us to reign here on earth. Gusto natin makatakas dito sa mga pagdurusa, pagtitis na meron sa mundo. Di ba? Lord, kunin mo na ako, ang dami ko ng problema, ang dami ko ng sakit karamdaman, kunin mo na ako sa dami kong hinaharap na mga pagsubok. Pero gusto pala ni Lord, mabuhay ka pa at maranasan mong maghari ka dito sa lupa. That's why it is the task of the church to make the invisible kingdom of God visible. Trabaho ng church na ipakita yung hindi nakikitang kaharian na maging visible. Bakit? Ikaw yung may daladalang kaharian na yun. Ay, grabe. Hallelujah. Sabi sa kata mo, ikaw ang may daladala nun. Hindi siyang isang lokasyon na pupunta tayo sa Mecca, pupunta tayo sa Jerusalem, pupunta tayo sa Dome of the Rock. Hindi yon. Kasi kung nasaan ka, nandoon ang kaharian ng Diyos. Ay, grabe. Kaya wala sa lokasyon eh. Kasi bakit? Kung nasaan ang mga anak ng Diyos, nandoon ang kanyang kaharian. Kaya kailangan ma-unlock itong kulturang ito ng kaharian ng Diyos sa atin. We're going to unlock the culture kingdom here in JTG Manila. Okay? Kasi, ulitin mo, para sa'yo talaga yan. Ulitin mo, sabi mo, mana mo yan kay Lord. Yang kaharian na yan ng Diyos na inihanda niya from the beginning pa lamang. Naintindihan nyo ba? Para talaga sa'yo yan. To dominate, to reign. Kaya kinuha ni Satanas eh. Di ba? Nadaya ang tao sa magitan ni Satanas, pero salamat sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. At sinabi niya, all authority is given back to me. Now therefore, make disciples. Kailangan ang tao bumalik sa tamang pag-unawa. Pag dinidisciple ka, naunawaan mo, aba, ito pala yun. Aba, ito pala yun. So, to develop of kingdom culture in our life, kailangan natin maunawaan, Matthew chapter 4, verse 17. From then on, ang ating Panginoong Hesus, nung pagkatapos niyang mag-fasting, naranasan niyang tuksuin siya ni Satanas at nangaral na siya, from then on, Jesus began to preach. Ano ang preaching niya? Repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is at hand. Nagsimulang mangaral ang Panginoong Hesus ng kanyang pangangaral, magsisi kayo, talikuran niyo ang mga kasalanan sapagkat ang kaharian ng langit ay nandito na. Kailangan talaga mabago yung ating isipan. Ang pag-repent, hindi lang ikaw ay umiyak sa iyong kasalanan, kundi pag sinabing repent, bumalik ka sa tama mong kalagayan. Okay? Upang makita mong nandyan na ang kaharian. Kasi, listen to me, binigay na niya yung kaharian, kailangan lang makita mo. Hello? Kaya pala napakahalaga rin, pagtapos mong mag-repent, kasi may mga nagre-repent, nahuli kasi sa kasalanan, nag-repent. Ang totoong repentance na gusto ng Diyos sa atin, ay yung pagtalikod sa kasalanan, at yung spirito natin, nakikinig po ba kayo? Ay maborn again. John chapter 3, verse 3. Jesus replied, I tell you the truth. Unless you are born again, ano sabi doon? You cannot see the kingdom of God. Kaya pala, marami mga taong hindi nila unawa kung ano ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos na nasa atin,
Kasi walang repentance at hindi pa born again. Di ba malinaw na sinasabi ng Bible? Amen ba? So, kailangan mo mag-repent at kailangan mo ma-born again para makita mo. Aba, ito palang totoong anak ng Diyos. Ito pala, makikita mo ngayon. Ngayon, hindi mo lang dapat siya makita. Ang sumunod, John chapter 3, verse 5. Ituro ko na ito, pero inuulit ko lang. John 3, verse 5. Anong sabi dyan? Jesus answered, truly, truly, can we read it all together? 1, 2, 3, go. Jesus answered, truly, truly, I say to you, born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yung unang ginamit ng Panginoong Jesus, pa-born again ka to see. Okay? Pero iba yung na-born again sa tubig at sa Espiritu, then you will enter. Hello? Marami ibig sabihin yung water dyan. Iba-ibang mga translation na sinasabi ng mga Bible scholar. Water, which sabi yung panganganak ng isang babae, may tubig din, yung palatubigan para maipanganak. May nagsasabi naman, which is mas tama daw, yung tinatawag na water, which is the Word of God. And the Spirit. Ibig sabihin, maunawaan mo ano ba sinasabi ng salita ng Diyos, mapuspos ka ng Banal Espiritu ng Panginoon, saka ka, hindi mo lang makikita, makakapasok ka sa kanyang kaharian. Nandiyan kayo? Kaya nga po, as we learn the kingdom culture, maintindihan natin may dimension ang kingdom maturity. Pakipindot, sabi mo sa katabi mo, dimension of kingdom maturity. Una, sinabi in John 3:3, seeing the kingdom. Sabay-sabay sabihin, seeing the kingdom. Yung nakita mo, uy, ito pala, ang sarap palang born again. Ang sarap pala mag-worship kay Lord. Uy, totoo pala, may pangako ang Diyos tungkol sa pagpapala. Nakikita mo na. Hello? Kaya lang, nakita mo lang, hindi mo pa nararanasan. May mga taong nakita, pero hindi naranasan. Kasi kailangan, you must be born in water and the Spirit, and then you will enter. Ang second dimension, entering the kingdom. Niya kayo? And then yung pangatlo, as you enter, pagpasok mo, kailangan mo naman matutunan, kailangan kang mag-mature doon sa kingdom na pinasok mo na kultura. You have to become mature in the culture of the kingdom. At yung pang-apat, babasahin ko po yung mga verses na yan, ha? At yung pang-apat is inheriting the kingdom. Okay? Sabay-sabay natin sabihin, seeing, entering, maturing, inheriting. Kailangan makita mo, makapasok ka, and then ma-adapt mo na yung kultura. Nandiyan kayo? Mag-mature ka doon upang yung kingdom na yon na para talaga sa'yo ay ma-inherit mo naman. Hebrews chapter 4, mahaba-haba, verse 1 to verse 7. Okay? Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok, nag-enter na ito, at makapagpapahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Pwede palang hindi mo matanggap yung sinabi ng Diyos na para talaga sa'yo. Kaya lang, bakit hindi mo matatanggap ito? Verse 2, sapagkat tulad nila ay napakinggan din nila ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan. Ito yung mga taong nakita lang, maaaring nakapasok, pero hindi nila ito pinakinabangan. Ang balita kanina rin dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Amen ba? So sabihin sa katabi mo, kailangan tanggapin mo ng may faith. Kailangan paniwalaan mo. So JTG Manila Church, as we are, I believe, matagal na natin sinasabi, we are entering into a new season of this church. Kailangan mag-mature tayo. Hindi sa sistema, kundi sa kultura na ibinigay na ng Diyos para sa atin. At sa mga darit na linggo, ano ba yung mga kultura yung na kailangan natin maunawaan at maging buhay?
Upang hindi mo lang makita, hindi ka na makapasok, mag-mature ka, at isang araw, mag-i-inherit ka. Kasi kung hindi ka magmamature, kahit para sa'yo ang kaharian, uulitin ko naway bawat salita na intindihan nyo. Kahit para sa'yo ang kaharian, kung hindi ka magmamature, hindi mo matatanggap. Bakit? Sinabi ng Galatians chapter 4, verse 1 to verse 7. Ito ang ibig ko sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana. So may tagapagmana yung bata. Naintindihan nyo ba? Hindi siya nakahihigit sa isang alipin kahit na siya may ari ng lahat. Mana mo, para sa'yo yun Kaya lang, immature ka pa, bata ka pa. Hindi ka makakahigit doon sa namamahalang alipin. Sapagkat siya'y nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Itatakda ng ama, nagmamature ka na ba? Sige, parang ganito, JTG Manila, gustong ilagay sa konteksto natin, marami nang sinabi ang Diyos para sa atin. We have been prophesied. I believe we have been prepared by the Lord. Kaya lang may mga immaturity pa rin sa ating isip at puso. Hello? Na kailangan pa nating maunawaan, mabago, upang yung itinakda ng Diyos na para sa atin, ma-enjoy natin. Kahit para sa iyo yung mana, kung immature ka, hindi ibibigay sa iyo ng Diyos. Hingi ka ng hingi ng 1,000,000. Halimbawa, anak, ibibigay ko sa iyo. Maliit nga lang yung hinihingi mo Pero kung ibibigay ba sa iyo ng Diyos ngayon, immature ka pa. Yan ba'y mapapakinabangan mo na talagang maganda ang mangyayari sa buhay mo? Imaginein mo, ngayon mismo may 1,000,000 ka sa bangko mo. Ating ka ba sa next Sunday? Totoo. Minsan, nakausap ko yung mga pastor kasi mayroong tinatawag na cryptocurrency ngayon na maharli ka. Ngayon, lokong-loko yung maraming pastor. Libo-libong mga pastor ngayon, pinangakuan, magkakaroon sila ng pinakamababang pera sa cryptocurrency na 200,000, hindi peso, hindi dollars, kundi pounds. Ewan ko, baka mapakinggan ako sa nito, live. Bahala na kayo. Nagsalita na naman ako sa kanila 200,000 pounds. Alam niyo po, pag kinumpute daw yon na ibibigay sa lahat ng pastor, 16 million pesos. Naku, lukong-luko yung mga pastor. Talaga nangangarap na kung ano-ano nang gagawin. Kinausap ko yung ng pastor, di kumain kami rito. Sabi ko, totoo lang. Pag natanggap niyo na ba yung 16 million, kung totoo man yan, magpipreach pa rin ba kayo? Baka mag-uutos ka na lang ibang magpipreach. Hello? Minsan, lokong-loko tayo sa mga bagay na gusto nating matanggap. Which is totoo naman, ipinangako na ng Diyos talagang para sa atin. Kaya lang, nung sabi yan, habang bata ka pa, hindi ka makakahigit sa tagapangasiwa. Hindi ibibigay sa'yo. Kasi bakit? Immature. Gayon din naman, nung hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng tuntuning umiira sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, hanggat tayo'y nasa bata pa. Gayon din naman, sabi na, nung hindi pa tayo nananalig kay Kristo, nung hindi ka pa, sabi niya, hindi ka pa born again, unbeliever ka pa, nasa ilalim ka ng tuntuning umiira sa mundo. Puro takot, pangamba, pagkabigo, yun yung nananaig sa'yo. Sumunod na talata, verse 4. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Tinupad ng Panginoong Hesus ang lahat ng kautusan sapagkat siya'y walang bahid dungis ng kasalanan. Lahat ng kautusan na kanyang tinupad. Bakit? Upang tayo mga nasa ilalim ng kautusan ay mapalaya. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga, anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, the Holy Spirit, which is in our heart. Nang sa gayon, ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ang Holy Spirit ang nagsasabi sa iyo kung tunay kang anak ng Diyos. At hindi na kayo alipin, kundi
Sabi sa katabi mo, hindi ka na alipin. Kundi ano? Anak. At dahil kayo ay anak, kayo'y ginawa rin niya ng Diyos bilang ano? Ayun. May inheritance talaga. Tagapagmana tayo. Anong imamanahin natin sa Diyos? Yung kanyang kaharian. Kaya lang, habang immature ka pa, kaya kailangan, you see, you enter, you matured. JTG Manila, and this is, I do believe this is our season na mag-matured pa tayo. Hindi lang sa mga bagay na karunungan o sistema na meron tayo ngayon, kundi mag-mature tayo in the Spirit, mag-mature tayo sa Word of God, mag-mature tayo sa kultura ng kaharian ng langit. Amen. Kaya sabi ko, excited ako sa series na ito eh. Kasi pag-uusapan natin ano bang kultura ng langit. At hindi lang natin pag-usapan, magiging buhay natin. Amen. Anong pangako ng Diyos na tagapagmana na bibigay niya sa atin? Sinabi niya rin sa mga Israelita. At yung pangako ng Diyos sa mga Israelites, para din sa church. Ano sabi ng Deuteronomy 28, verse 3, gagawin ko kayo ng Diyos, ninyong si Yahweh, na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunad kayo at hindi mabibigo kung susundin niyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. So may blessing talaga. Kaya lang, titigan mo yung katabi mo, sabi mo, matured ka na ba? Hello? So dimension of kingdom maturity, ulitin natin. Sabay-sabay sabihin, seeing, entering, maturing, inheriting. Kailangan makita, makapasok, mag-matured, at pag matured ka na, you will inherit the kingdom of God. Amen? So when you become matured in the kingdom culture, ano mangyayari? Listen to me. Tingay lahat sa akin. Ano kayo mangyayari kung nagmamatured ka? At ang palatandaan, ito babalikan ko lang yung naging pag-aaral na rin natin. Ang sukatan ng isang taong matured, sinabi rin ng Bible, the measurement of our maturity is the measurement of Christ. Kaya dapat ang ending ng ating pagmamatured, lalo kang magiging tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So when you become matured in the kingdom of culture, una, it shapes your identity. When you carry kingdom culture, you no longer see yourselves at just a survivor. You are a son. When you carry kingdom culture, you no longer see yourself as just a sinner. You are saved to reign. Hindi mo na makikita sa sarili mo, makasalanan ako, itong buhay ko, nagsusurvive lang ako. Hindi, anak ka ng Diyos at ikaw ay sinelyuhan ng Diyos, niligtas niya para mamahala. Alam niyo, totoo lang, habang sinasabi ko ito, hindi matanggap ng puso't espiritu niyo kasi ang isip niyo lagi, nasa carnality, problema, suliraan, problema lagi. Yung may mga nandi, iniisip niyo, paano ulam mamaya? Ang iniisip nyo, paano yung labahin ko, umuulan? Binihag tayo, ginawa kang abala, nakikinig ba kayo? Sa mga bagay na totoo lang walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. So when you carry kingdom culture, you no longer see yourselves as just a follower. You are a representative of heaven. Kaya nga, ang kingdom ng Diyos, kung nasan ka, nandoon ang kaharian ng Diyos. You carry the kingdom of God. So when you become mature in the kingdom culture, when kingdom culture is in you, you don't walk in fear, you walk in faith, you don't react to the world, you shift the atmosphere. Kapag nandoon ang kaharian ng langit, nagbabago ang atmosphere. Hello? Hindi yung dumating ka, lalo nagka-problema sila. Yung dumating ka, yung malungkot, sumaya. Hello? Amen ba? Dumating ka, yung may problema, nagkaroon ng solusyon sa problema. Hindi ikaw yung may dala ng problema. Hello? Naintindihan nyo ba? Kaya
Kaya sabay-sabay sabihin to. Taas ang kamay. 1, 2, 3, go. I carry the culture of heaven. I bring light in dark places. I bring revival where there's dryness. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Ako, for the glory of God, ilang beses ko naranasan, pupunta ako sa isang kainan, kami nila mami, pupunta kami sa isang restaurant, walang kumakain, maya-maya puno na yung lugar na yon. We bring blessing. Meron nga pagkakataon, bumibili ako ng isang damit, nasa Thailand ako, no? So inaasikaso niya ako, humingi ako ng tawad ng mga bagay, ng discount. Maya-maya, ang daming dumating, mga foreigner, nakapumila doon sa store niya. O sabi ko, I bring blessing to you. Now give me discount. Yeah. Totoo yun. So kung saan ka man nandoon, yung tuyo, nabubuhay. Hello? Amen. You bring revival. So when you become mature in the kingdom culture produces fruit. Ang nasa kingdom na kultura, may bunga. Hindi ka lang puro bungang araw. Why? John 15 verse 5, if you remain in me and I in you, He is the King of Kings and He is in you. You are His kingdom. Ano mangyayari? You will bear much fruit. Because where kingdom culture flows, life grows. Nasa ng kingdom kultura ng Diyos, may buhay, may paglago. Kaya nga JTG Manila, I believe ito yung season na kailangang i-shift natin yung ating mindset, yung ating religiosity into the kingdom culture. Bakit? Magpuproduce tayo ng maraming mga disciple ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi ito yung season na tayo ay parang laging naghihintay sa sistema. Kailangan nating mabago yung ating isipan, yung ating pamumuhay, at maging kingdom culture tayo. Kasi may dala kang revival, may dala kang apoy, may dala kang pagpapala, may dala kang kagalingan. Parang wala akong kausap ngayon Hello? Yung walang pag-asa, pag kinausap mo, nakakaroon ng pag-asa. Yung walang pangarap, pag kinausap mo, nakakaroon ng pangarap. Bakit? Meron kang daladalang buhay. Yung hari na mga hari at ikaw ang kanyang kaharian, you carry that kingdom and Jesus is in you at si Jesus ang buhay. Hello? Kita mo yung mga totoong lumalakad sa kabanalang katwiran, puspos ang banal Espiritu. Pag kinausap mo, nabubuhayan ka. Hello? Naranasan yung kumausap ng puspos ng Holy Spirit? Di ba? Maya-maya, parang gusto mo na rin umiyak kay Lord. Nabubuhay yung espiritu mo . Mahirap yung kausap mo, malakas ka mamaya-maya, nanghina ka na. Wala kang problema, bigla ka nakaproblema. Nadamay ka sa problema niya. Hello? Balikan natin Luke 17 verse 20 to 21, malapit na po ako matapos. One day, the Pharisees asked Jesus, kasi nangangarap Panginoong Jesus tungkol sa kingdom. The kingdom of God is at hand. Tinuturo niya, repent, for the kingdom of God is here. Tinanong ng mga Pariseo, ng mga religious tao, nasaan ang kahariang sinasabi mo? Nasaan na yon? Ano yung kahariang yon? Jesus replied, yung kaharian ng langit, hindi na-detect ng mata. Hindi to visible sa science. Because ang kaharian ng langit is within you. So JTG Manila, as we study, learn, and embrace this kingdom culture, maunawaan natin, we carry the kingdom within us. Ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, you carry the kingdom within you. Because when you gave your life to Jesus, the King of the kingdom moved into your heart. You receive heaven's government, order, and power. You now carry the atmosphere of heaven inside you. Ay, grabe. Pumasok ka sa bahay na magulo, aayos. Sa mga estudyante, pagpunta nyo sa university, magiging pagpapala kayo sa inyong section, sa inyong mga kaklasmate. Amen ba? Hindi ikaw yung magsisimula ng cutting. Hindi ko yung magsisimula ng kopyahan.
Oy, may kingdom culture ka. Amen ba? Sa mga nanay at tatay, hindi kayo nagsisimula ng chismisan. Siraan ng kapatid. Hello? Kundi ikaw yung nagsisimula ng palakasan. Why? You carry the atmosphere of heaven. Kaya ano kailangan gawin? Mag-matured in the kingdom culture. Hello? Immature kasi tayo, kaya kahit para sa atin, hindi nagmamanifest kasi immature. Immature ka, puro ka reklamo. Nagawan ka lang ng upuan, favorite mong upuan, naiinis ka na. Ay, walang pangalan yung upuan na yan. Hello? Mag-mature. Sa kingdom culture, kasi pag nasa atin yung kingdom culture na yon, magmamanifest ang langit sa buhay natin. Ay, naintindihan nyo ba yon? Hello, hindi ka mananatiling bagsak, hindi ka mananatiling lugmok, hindi ka mananatiling takot. Hallelujah. Kaya ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, kapatid, mag-mature, ha? Mag-mature ka pa sa kingdom ni Lord. And you are an ambassador of the kingdom of God because you carry the heaven. You are the ambassador of the kingdom of God. Sinabi ba ng Bible yan? 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Anong sabi dyan? We are therefore Christ's ambassadors. Anong sabi dyan? Tayo ay mga ambassador ni Kristo. So whenever you go, you represent the kingdom. Diba, pansin nyo ba, mga kabataan, mga nag-aaral, mga nagtatrabaho, pagpunta nyo sa eskwelahan nyo, pagpunta nyo sa inyong trabaho, di ba sabihin, oh, di ba born again ka? There's something na, may tatak ka na, meron kang brand. O bakit ginagawa mo yun? Di ba born again ka? Because you represent. Hello? Amin ba? Kaya hindi pwede kapag ka nabago yung kultura mo, eh nandun ka pa rin sa lumang pamumuhay. Hindi pwede mangyari yon. Because you carry the heavens inside of you. Wherever you go, you represent the kingdom. And wherever you go, you carry kingdom solution. Nandiyan kayo, homes are changed, atmosphere shift, souls are saved, the church multiplies, revival becomes unstoppable. Yan dapat tayo. Amen. Kaya ulitin mo, sabihin sa katabi mo, mag-matured ka pa. Oo, alam ko marami kang problema at suliranin. At gusto ng mundo, doon ka mapokus. Gusto ni Satanas, doon ka na lang ma-stuck. Nandiyan kayo? Sige, may pinagdaanan ka na sa buhay. Sige na. Naintindihan natin, pero huwag ka dyan ma-stuck. Magbago yung isip mo. Parang wala akong kausap ngayon, ha? Understand na may mana ka kay Lord, pero yung mana na yun, hanggat immature ka, hindi magmamanifest sa'yo. Kaya, mabago yung kultura. Ang kultura nangyayari kapag ginawa mo, inulit-ulit mo, nakasanayan mo na, isang araw kultura na. Nandiyan kayo? Naalala ko yung isang illustration. Kapag sumigaw si Pastor Jericho doon sa bundok ng Shalala at sabi niya, "Pogi ako!" Eh, sabi natin, bangag siya. Pero pag sinamahan siya ni Tatay Darwin, "Pogi kami!" Nagtitrip yung dalawa. Pero kung lahat ng lalaki nagpunta sa bundok ng Shalala, lahat ay sumisigaw, "Pogi kami! Pogi kami!" Kultura na yon. Nandiyan kayo? Kaya ganun din tayo. Wag lang si pastor, wag lang mga leaders, yung nakakaunawa nito. Lahat tayo ay may dadalang kaharian ng Diyos. Maging kultura natin ito. Amen? Sige na, sabi ko nga, may pinagdadaanan tayo. Pero ano sabi ng Bible? Romans chapter 8, verse 18 to 19. Ano sabi dyan? Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Para sa akin, ang mga pagtitis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. And verse 19, sapagkat nananabik ang sannilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Naintindihan nyo?
Kung meron ka man pinagdadaanan, may tinitiis ka man, hindi may kukumpara yan sa kaluwalhatian, sa gloryng iyahayag sa iyo ng Diyos. Listen, hindi pagpunta mo lang ng langit. The moment na nag-matured ka at naging tulad ka ng ating Panginoong Yesus, nagkaroon ka ng larawan ni Kristo, nagmamanifest sa iyong buhay. Hallelujah! Grabe yung kayang gawin sa iyo ng Panginoon. At ano? The whole creation is eagerly waiting na mangyari yan. Bakit? Yung creation nilikha ng Diyos in the beginning, nakita nila kung sino yung taong nilalang ng Diyos sa wangis niya. Biglang nawala. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, pero dumating ang Panginoong Hesus, ang eksaktong larawan ng Diyos. At hindi na siya nananatiling iisang anak ng Diyos. He become, the firstborn among many. Lahat na tayo ngayon anak. Pero kailangan yung anak, matured. Upang pag nag-matured ka, you carry the kingdom of heaven. Luke 17 verse 21, behold, the kingdom of God is, sabi mo, within me. Ulitin mo, is within me. Wala yan sa kanto, wala yan dito sa church, wala yan sa lugar. Nasa sayo yung kaharian ng langit. So therefore, the kingdom of God is not somewhere you go, it's who you carry. Kaya sabay-sabay sabihin to, 1, 2, 3, go. I am carrier of the kingdom of heaven. Where I go, heavens flow. Sabay-sabay sabihin, 1, 2, 3, go. I carry the presence, the peace, the power, and the authority of my King. Again, sabay-sabay sabihin, 1, 2, 3, go. I am not an echo of the world. I am a voice of the kingdom. Sumunod, 1, 2, 3, go. Darkness must bow. Fear must flee, and hell must back up because the kingdom is here in me. Huli, sabay-sabay sabihin, revival is not coming. Revival is already in me. And I will release it wherever I go. Kingdom culture. We carry the kingdom within us. JTG Manila, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. I hope you understand that message. Sa mga darating na linggo, darating na mga gawain natin, we will talk about the kingdom culture. Hanggang maging kultura na natin, yung kingdom na paraan ng pag-ibig, kingdom na paraan ng pagbibigay, kingdom paraan ng pamilya. At hindi na ito yung parang kakaiba, parang alien sa atin. Hindi. Buhay na natin yun. Hello? Amen ba? So sa pangalan ng Panginoong Jesus, JTG Manila, it's time for us to step into maturity. Sabi mo sa iyong sarili, magmamature pa ako. Ulitin mo, magmamature pa ako. Alisin mong isipan mo sa religion. Hindi na parito Panginoong Jesus at nag-preach siya ng, narito na ang religion. No, nung nag-preach siya, repent, because the kingdom of God is at hand. He didn't preach about religion. He preached about the kingdom of God. Nandiyan kayo? You carry that kingdom because, behold, the kingdom of God is within you. You carry that kingdom. Mag-mature tayo doon sa kingdom na yon. Oh, hallelujah. As we worship the Lord, let us seek, nasa na ba tayo? Let us discern. Hallelujah. Nandun ka lang ba sa seeing? Nandun ka lang ba sa entering? Kailangan kang mag-mature at pag na-matured ka, you will inherit the kingdom of God. Oh, hallelujah. Come on, let's worship the Lord right now.